Breaking news mga kabayan, Germany, inatake ng China. Anong klaseng pag-atake ito? Pangalawang breaking news, China, nagpadala ng aircraft carriers at 59 na warships sa Pag-asa Island na malapit sa Taiwan. Pangatlong breaking news, China, gumagawa ng Doomsday Command na mas malaki pa sa Pentagon. Ano kaya ito? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Isang satellite image nitong January 31 ang inilitaw sa publiko kung saan ang PLA Navy ay makikitang nag-deploy ng isang aircraft carrier, isang Coast Guard vessel at 58 maritime militia ships sa paligid ng Pag-asa Island. Sinasabing noteworthy ang deployment na ito, gawa ng strategic significance ng isla. Ang Pag-asa Island, na kilala rin bilang T2 Island, ay hindi lamang isa sa mga key islands sa pinagtatalo ng Spratly Archipelago. Ngunit isa rin itong strategic asset para sa alinmang bansa na nagtatry na mag-assert ng dominance sa South China Sea. Ang South China Sea ay isa sa mga pinaka-busy na maritime trade routes sa buong mundo, kung saan humigit kumulang 30% global tradings ang dumadaan dito. Dahil ang rehiyon ay nananatiling hotspot para sa geopolitical tension, ang Pag-asa ay nagpe-play ng isang mahalagang papel bilang isang military at logistical hub na maaaring magbigay ng critical operational advantages. Ang isla ay matatagpuan sa humigit kumulang 480 kilometers mula sa Taiwan, 480 kilometers mula sa Vietnam, at humigit kumulang 500 kilometers mula sa mainland China na naglalagay dito sa gitna ng rehiyon kung saan lahat ng galaw ay namomonitor ng mga regional at global powers. Hindi tulad ng China na nagre-rely sa artificial islands, ang Pag-asa ay isang naturally occurring landmass na may strategically significant 1.3 km runway. Ito ay hindi lamang nagbibigay ng mga opportunities para sa military aviation, ngunit nag-aalok din ito ng isang advantage para sa air and maritime dominance sa rehiyon. Habang ang China ay nagtatayo ng mga military base sa mga artificial islands tulad ng Mischief Reef at Subi Reef, ang Pag-asa sa ilalim ng kontrol ng Pilipinas ay nananatili sa critical position, isang posisyon na makaka-counter sa hegemony ng China sa South China Sea. Strategically, ang isla ay nagpo-provide ng important military corridor para sa pagsubaybay at pagprotekta sa mga trade routes, gayon din ang pagprotekta sa mga resources tulad ng langis at natural gas na matatagpuan sa disputed waters sa paligid ng Spratlys. Samantala, sa iba pang mga balita, ang Germany ay nasa ilalim ng pag-atake at ito ay mula sa China. Nagbabala ang isang senior opposition MP habang nakikipagbuno ang Berlin sa panibagong wave ng cyber attacks at espionage plots. Sinabi ni Roderich Kiesewetter, ang crisis prevention spokesman para sa Center-Right Christian Democratic Union o CDU, na kailangan na daw itigil ng German ang pag-iisip na partner nito ang China. Ayon sa kanya, marami sa Germany ang nagbubulag-bulagan. Ang China ay hindi na isang partner, kundi isang systemic rival na umaatake sa atin. Ang Germany ay nasa sentro ng mga Chinese hybrid influence operations sa Europe at ginagamit nito ang lahat ng tool gaya na lamang ng espionage, sabotage, lawfare, repression at disinformation. Ang kanyang mga komento ay isang malaking intervention sa Germany, kung saan ang China ay may napakalaking impluensya sa ekonomiya sa kabila ng tumataas na tensyon sa palihim na suporta ng Beijing para sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine at maliwanag na mga plano nito na salakayin ng Taiwan. Nagbabala si Kiesewetter na ang China na inakusahan ng pagtatanim ng mga espiya sa mga European Parliament offices ng AfD ay naging interesado sa military technology ng German at sa pagbili ng mga critical infrastructure tulad ng mga wind turbine sa North Sea.
Sinabi niya na ang China ay nagkakaroon ng mataas na confident sa pag-engage sa mga espionage sa Germany, na higit na mas mataas kumpara sa ilang EU member states, gawa ng naive foreign policy and security stance ng Germany. Sa iba pang mga balita, ang China ay nagtatayo ng isang military complex sa labas ng Beijing na sinasabing magiging 10 beses na mas malaki kaysa sa Pentagon. Ang mga satellite image na kinuna ng Earth Observation Company Planet Labs ay nagpapakita ng 6 square kilometer construction site 30 kilometer sa timog kanluran ng Beijing. May nakita ditong mga hukay na pinaghihinalaan ng mga military experts na magiging house bunkers upang maprotektahan ang mga officials sakaling magkaroon ng nuclear war event. Ayon sa mga commentators, ang immense project na ito ay mayroong higit sa 100 cranes na nagpapahiwatig ng layunin ng China na higit pang i-develop ang kakayahan nitong labanan ng US sa isang all-out war. Sinabi ng Chinese Embassy sa Washington na hindi nito alam ang mga detalye, ngunit sinabing ang China ay committed sa path ng isang peaceful development. Sinabi naman ng Financial Times na ayon sa mga nakakabit na signs sa nasabing lugar, ipinagbabawal daw nito ang mga drones at pagkuha ng larawan. Maging ang mga guards ay nagbabawal na magpapasok at tumatangging magsalita tungkol sa project. Sinabi ng isang former US intelligence official na bagamat bago ang headquarters ng PLA sa Central Beijing, hindi ito idinisenyo bilang isang secure command center. Habang umuusad ang counter-offensive ng Ukraine sa teritoryo ng Russia, bumisita ang Chinese Premier na si Li Qiang at iba pang mga opisyales sa Moscow. Ang plano ng mga opisyales na ito ay makipag-usap sa gobyerno ng Russia hinggil sa kooperasyong ekonomiko at militar. Maraming eksperto sa international community ang nag-alala tungkol sa kooperasyong ito ng dalawang bansa. May mga nag-iisip din na baka magpadala ng mga sundalo ang China para tumulong sa Russia sa pakikipagdigma nito sa Ukraine. Noong August 22, dumating sa Moscow ang Chinese delegation na pinamumunuan ni Li Cheling. Ang Chinese delegation ay naunang inimbitahan ng Russian Army Commander na si Oleg Salyukov. Ayon sa Russian media, pinag-usapan ng dalawang kampo ang mga bagay na konektado sa digmaang Ukraine-Russia. Hanggang sa usaping military cooperation lamang ang sakop ng mga detalye at wala ng iba pang impormasyon ang nilabas. Pero hindi na talaga maitatanggi ang pagkakaroon ng kooperasyon sa gitna ng Russia at China. Noong July 15, nagkaroon ng magkasabay na naval exercises ang Russia at China sa North at Western Pacific. Kasabay rin nito ang isang live fire drill sa South China Sea. Pumahimpapawid din ang mga Chinese at Russian long-range bombers bilang parte ng isang joint air patrol malapit sa Alaska. Dagdag pa rito, magkasama rin ang mga Chinese at Russian fighter jets na lumilipad sa Taiwan, Japan at South Korea. Lahat ng ito ay nangyayari 2 taon matapos mag-umpisa ang digmaan sa gitna ng Russia at Ukraine. Pagsapit ng August 6, nakapasok na ang Ukrainian Army sa teritoryo ng Kursk sa Russia. Ang layunin ng Ukrainian Army ay magtayo ng buffer zone sa teritoryo ng Russia para makadagdag sa pressure laban sa liderato ni Putin. Makalipas ang 2 linggo, nakipagkita ang Chinese State Councilor na si Xin Yiqin sa Russian Deputy Prime Minister na si Tatiana Golikova. Ayon sa mga reports, ang meeting ng 2 opisyales ay parte ng cultural cooperation ng Russia at China. Pumunta rin sa Moscow ang Chinese Vice Premier na si Hung para makipag-usap kay Russian Deputy Prime Minister Dmitry Chernyshenko. Maging ang Russian Prime Minister na si Mikhail Mishustin ay nakipagdiskurso kay Premier Li Qiang. Ang pagbisita ng mga matataas na Chinese officials ay naitapat sa sensitibong panahon, pero hindi pa rin sapat ang impormasyon na lumabas tungkol sa nasabing meeting. Kahit na walang masyadong impormasyon ang lumabas tungkol sa kooperasyon ng Russia at China, nakabantay pa rin ang international community. Ano ba talaga ang nakapaloob sa cooperation agreement ng Russia at China? Marami ang nagsasabi na military exercises lang ang ginagawa ng dalawang bansa
Pero marami din ang nagsasabi na nagpapalitan ang mga bansa ng military equipment. Ayon naman sa ilang eksperto, nagpapadala ng mga tropa ang China sa mga frontlines ng Russia. Kumalat ang mga video at mga litrato ng mga Chinese soldiers na pumasok sa teritoryo ng Russia. Posibleng volunteer forces lamang ang mga ito, pero posible rin na mga buong military units na may kasama pang mga tangke. Lumabas din ang impormasyon na plano ng China na magpadala ng mahigit 18,000 atin sundalo para tulungan ang Russia sa digmaan nito. Ayon din sa mga field reports, pumahimpapawid na ang mga Chinese bombers. Kaya naman, naniniwala ang maraming tao na direktang tutulong na talaga ang China sa digmaang Russia-Ukraine. Sa Chinese social media, kumalat naman ang impormasyon na nag-recruit ang China ng mga kriminal bilang maging parte ng isang malaking military volunteer force. May mga nagsabi rin na ang mga kriminal na ito ay isasakripisyo lamang para sa digmaan. Noong Agosto 25, isang post mula sa isang Chinese official ang nagbulgar na may mga Chinong sundalo ng Air Force ang namataan sa Russia. Kung totoo ang footage, posibleng pumunta na sa Russia ng mga Chinong sundalo ng mas maaga pa. May ilang dahilan ang tinitingnan ng mga eksperto. Una, pinadala ang mga sundalo para pataasin ang kumpiyansa ni Putin sa China. Patunay ito na kung kayang magpadala ng mga Western powers ng mga volunteers, kaya rin ito ng China. Ikalawang dahilan, malaki ang maitutulong ng mga Chinong volunteers sa pagpapalakas ng air superiority ng Russia. Naniniwala naman ang Chinese President na si Xi Jinping na makakatulong ang kooperasyon ng Russia at China sa pagpapabango ng kanyang kapangyarihan. At ang partisipasyon ng China sa mga operasyon ng Russia ay makakatulong para sa plano ng China sa Taiwan. Nilabas naman ng South Korean media ang impormasyon na handa na ang North Korea na magpadala ng mga tropa upang tulungan ang Russia. Dahil dito, nagpadala ng warning ang Pentagon spokesperson na si General Ryder na ang mga ipapadalang sundalo ng North Korea ay magsisilbi lamang ng mga pataba sa lupa at mga biktima ng digmaan. Sinabi naman ng ilang mga Chinong sibilyan na noong 1950, pinasok ng mga Chinong sundalo ang North Korea na nakadisguise bilang mga sundalo ng North Korea. Ganito rin marahil ang ginawa ng mga Chinese volunteers na pumasok sa Russia at posible silang nagdisguise na mga sundalo ng North Korea. Ayon naman sa isang US-based commentator na si Kai Shenkun, kahit na maraming videos ng mga Chinong sundalo ang nakikita sa Russia, wala pa ring opisyal na kumpirmasyon mula sa media. At kahit na totoong mga Chinese soldiers sa Russia, gagawa ng paraan ng China upang maikubli ang katotohanan. Para nga naman sa China, mas importante na sikreto ang kahit na anong operasyon na maikokonekta sa digmaan. Kapag lumabas ang impormasyong ito, marami ang magagalit at mag-aalala rin ang mga Chino sa mainland China. Siyempre, magagalit rin ang international community dahil lumalabas na nakikiaalam ang China sa digmaang Russia-Ukraine. Gayunpaman, hindi maikakaila na determinado ang gobyerno ng China at Russia na ipagpatuloy ang kooperasyon. Kaya hindi rin nalalayo sa katotohanan ang pagpapadala ng mga Chinong sundalo. Dahil halos 40 milyon ang walang trabaho sa China ngayon, marami talaga ang pwedeng maengganyo sa malaking bayad kapalit ng peligro sa digmaan. Pero ang mga pamilyang mayroon lamang isang anak ay mahihirapang magpadala ng kanilang anak bilang voluntaryong sundalo sa Russia. Isang katanungan ngayon, kung direkta bang magpapadala ng mga sundalo si Xi Jinping sa Russia? Ayon sa isang Chinese political commentator na si Wen Zhao, hindi basta-basta nagpapadala ang Chinese Communist Party o CCP ng isang military delegation sa Russia. Kahit na mayroon na talagang kooperasyon ng China at Russia noon pa lang, isa lamang itong strategic coordination at hindi eksakto sa aksyong militar o ekonomiko. Kaya naman, maliit ang tsansa na magpadala ng mga buong military units ang China sa Russia.
Naniniwala rin si Wen Zhao na ang pagpapadala ng mga military units ay nangangailangan ng isang formal na sistemang pandigmaan na mayroon pang intelligence at logistic units. Para mangyari ito, kailangang magkaroon ng strategic command ang China at Russia at klaro rin dapat ang chain of command. Komplikado rin ang pagpapagalawa sa mga military units at posibleng magkaroon ng problema sa diplomatic community. Ngunit hindi rin naman itinanggi ni Wen Zhao na namataan talaga ang mga Chinong sundalo sa Russia. Kasalukuyang malapit ang mga ito sa magulong Ukrainian battlefields at buong tapang na lumalaban sa Ukrainian army. Nilinaw naman ni Wen Zhao na hindi makakapag-recruit ang mga Chinese companies sa iba't ibang lugar gamit ang mga labor contracts. Pero marami namang ibang paraan upang tuloy-tuloy na makapagpadala ng Chinese soldiers ang China sa Russia. Ayon sa founder ng Core Analytics na si Underscore, posibleng magpadala ng mga tropa ang China upang tulungan ng Russian Army sa pagkubkob ng teritoryo ng Kursk. Pero ang galawang ito ay pwedeng magdulot ng mas malalim na sigalot at posible ring makisali ang US sa pagdepensa sa mga teritoryo at front lines ng Ukraine. Ngayon, ang pwedeng gawin ng China ay magpadala ng military observers, military equipment at dagdagan ang military activity sa buong Asia. Posible rin na dagdagan ng China ang bilang ng isinasagawang joint air at naval patrols kasama ang Russia. Dinagdag pa ni Underscore na transactional lamang ang kooperasyon ng Russia at China. Hanggat may nakukuhang benepisyo ang bawat bansa, hindi mabubuwag ang kooperasyon. Wala rin namang tiwala si Xi Jinping at Vladimir Putin sa isa't isa. Samantala, lumabas naman ang reports na umabot na sa 500,000 tao ang kabuuan ng mga sundalo ng Russia na namatay sa digmaan. Halos 2,000 sundalo ang namamatay kada araw at mas marami pa ang nasusugatan. Hindi na makasabay ang mga bagong Russian recruits at posible rin itong mangyari sa mga Chinese recruits na ipapadala ng China. Sa ngayon, lumabas ang mga bagong videos ng mga Chinese nationals na lumalaban para sa Russia. Umamin ang isang Chinese mercenary sa kanyang blog na pinagsisisihan na niya ang desisyon na lumaban para sa Russia. Binantaan niya rin ang kanyang mga kababayan na huwag nang tumulad sa kanya at huwag nang sumali sa digmaan. Maraming Chino ang naniniwala na nakikipaglaban sila para sa hustisya. Pero ang totoo, ginagamit lamang silang pamato sa digmaan ng Russian Army. Imbes na magkaroon ng maayos na buhay bilang isang Chinese citizen, namamatay ang mga volunteers bilang mga mananakop. Nanawagan ang Chinese mercenary blogger na huwag nang makipaglaban para kay Putin at Russia. Marami na ring Chinese mercenaries ang nagpahayag ng sentimiento na kaparehas ng Chinese mercenary blogger. Ayon sa mga karagdagang datos, mabilisang pinadala ang mga Chinese volunteers sa Ukrainian frontlines kahit na hindi sapat ang kanilang training. Marami sa mga volunteers na ito ang sumali sa Stormzy unit at hindi pa nakakalipas ang 24 oras, may isang volunteer na ang namatay. Simula nang lumusob ang Russia sa Ukraine, hindi ito kinundena ng China. Hindi rin sumali ang China sa mga sanctions na ginawa ng Western powers laban sa Russia. Bagkus, pinalakas pa ng China ang kalakalan nito sa Russia sa pamamagitan ng pagbili ng langis mula sa bansa. Hindi rin naman naibibenta ang mga units ng langis dahil na rin sa malawakang Western sanctions. Pinunuan din ng China ang mga kakulangan sa Russian market sa pamamagitan ng mga Chinese companies na ang layunin ay mabilisang pangangalakal. Sa kabila ng mga sanctions, nagbanta rin ang mga Western powers sa China na huwag nang magpadala ng military assistance sa Russia. Lumakas rin lalo ang ebidensya ng tahasang pagsuporta ng China sa mga gawain ng Russian Federation. Noong April 22, inakusahan ng UK Defense Secretary na si Grant Shapps na handa nang magbigay ng lethal aid ang China sa Russia. Nilinaw pa ng Defense Secretary na tumaas ng 64% ang kalakalan ng dalawang bansa.
Sinabi pa ng Defense Secretary na tinulungan ng China ang Russia bago pa man magsimula ang digmaan laban sa Ukraine. Dahil dito, nagkaroon ng weapons buildup o maraming imbakan ng armas ang Russia. Iba't ibang armas ang binigay di umano ng China sa Russia, tulad ng missiles, drone technology, at munitions. Kahit na walang direktang suporta ang China sa pagpapabagsak ng mga Ukrainian targets, hindi maitatanggi na nagbigay ng technical support ang bansa. Pinabulaanan ito ng liderato ng Beijing, pero masaya namang pinahayag ng Moscow ang suporta ng China. Lumalabas na parang gustong idawit ng Moscow ang Beijing sa lumalalang usapin.